pastol. Hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan. Tingnan niyo po yun. Ayan, sa luntiang pastulan. At inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan. Alam ko po may naupo na doon dahil masakit na yung tuhod. Pero ito yung pangako ng Diyos. Pinapanumbalik daw niya ang ating kalakasan. At pinapatnubayan niya sa tamang daan. Sabi niya, at pinapatnubayan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng mahaba. Dumaan man ako sa madilim na libis na kamatayan. Wala akong katatakutan. Pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo. Na nakikita pa ito ng mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan, pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Kabutihan, pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanmay sa bahay ni Yahweh, mananahan. At magpakailanman sa bahay ni Yahweh, mananahan. Palakpakan po natin ang word ni God. Habang lalo nang nilang maramdaman, Lord God, yung pagmamahal mo para sa kanila. Lord, maraming salamat dahil sa kanila natuloy din tong programa na to. Dahil sa tulong din nila, Panginoon. And yun, gabayan niyo po sila at sana makita po namin at makilala po namin sila ng lubusan. Maraming salamat. Jesus name we pray. Amen. Ang talinhaga ng kalibughang anak. Isang ama at ang kanyang dalawang anak na lalaki ang nakatayo sa gitna ng entablado. Habang si Jesus ay nagsasalaysay ng talinhaga. Ang isang ama ay may dalawang anak. At itong amang ito ay maraming ari-arian at maraming alipin. At ang nakababatang anak ay gusto niyang kunin ang kanyang pamana habang nabubuhay pa ang kanyang ama. Seryoso ka ba dyan, ama? Ba't mo naman sa akin bibigay pa mani? Hindi pa naman yung oras. Huwag mong ibigay, ama. Nilakabis mo na lang yung kapatid. Kaya bibigay ko. Sige, ama. Ikaw ang bahali. At hinati ng ama ang ari-arian nila sa kanilang dalawang magkapatid. At ang nakababatang kapatid ay lumayo sa malayong bansa. Sa malayong bansa, isang hanay ng mga tindero ang nakatayo, habang sila'y nagbebenta ng iba't ibang mga bagay na nauubos, gaya ng pagkain, inumin, at damit na mukhang kaakit-akit sa nakababatang anak. Malayong bansa, nilustay at sinayang ng nakababatang anak lahat ng ibinigay ng kanyang ama na ari-arian. Tapos niyang gastusin ang lahat, pumasok siya bilang isang magsasaka. Magandang araw iyo. Nang may pagpiling ito ko yung iba malaman. Sa maaari ko na ipagdagan. May trabaho ko kami sa maaari ko sa akin. Sa ngayon, kailangan mo ng takang mga alaga sa aking mga baboy. Kailangan mo silang pakainin. Kung anong para sa kanila, ay para sa kanila lang. Kaya ka ba mahibiyan sa akin? Kung ganun, maaari ka ba magsimula na ngayon? At sa ganun, pinakain ng nakababatang anak ang mga baboy. At
doon niya napansin na kung gaano kalaki ang pagbabago sa kanyang buhay. Na mula siya naging isa sa mga pinakamayamang anak, ngayon nagpapakain na siya ng mga baboy. At napagtanto niya kung gaano kahirap ang buhay na gusto na lang niya kainin ang pinapakain niya sa mga baboy. Nagdaan ng mga araw, patuloy siyang nanilbihan sa magsasaka at patuloy niya nagpapakain ng baboy. Ngunit isang araw, napagtunto niya kung paano ang buhay niya noong siya'y naninirahan pa sa kanyang ama. Hindi ko na kaya. Ang alipin ng aking ama, nakakain ng 3 beses sa isang araw. Minus ako, ito, kumakain ng pagkain na inaalagaan ng baboy. Hindi ko na kaya. Mabalik na ako sa aking ama at hingi ako tawad sa kanya dahil hindi ako karapat-dapat na tawagin bilang anak niya. Hindi ko na kaya ito at babalik na ako. Kaya't ang nakababatang anak ay bumalik sa kanilang bukiran. Kaya siya ay umuwi sa kanyang ama. Isang ama ang malungkot na nakaupo kasama ang ilan sa kanyang mga lingkod. Habang ang nakababatang anak na nakatayo sa gilid ng entablado ay dahan-dahang naglalakad pa uwi. Habang nasa malayo ang nakababatang anak, nakita siya ng kanyang ama. At doon, napuno ng saya ang kanyang ama. At ito ay kanyang iniyakap. Ano ba? Anak, patawarin mo ama. Ako ay makasarili at hindi ako karapat-dapat tawagin bilang anak mo. Tuturin mo ako ng parang alipin mo. Patawarin mo ako ama. Anak, tumayo ka. Ang mahalaga ay nakauwisan. Mga lingkod! Mga lingkod! Dali, mga lingkod! Mga lingkod, ipaganda natin siya ng kanyang magandang kasuotan. At ipaganda natin siya ng mga maraming masasarap na pagkain at mga inumin. Ipaganda natin siya pagkat siya ay namatay at muling nabuhay. At siya ay nakabalik na. Noon ay ipinagdiriwang nila ang pagbabalik ng kanyang pinakabatang anak. Ang ama, nakababatang anak at ang mga lingkod ay nasa isang bahagi ng entablado. Sila labis na nagdidiwang habang ang nakakatandang anak naman ito ay pauwi. Ngayon, ang panganay na anak ay bumabalik habang siya ay nagtatrabaho sa bukiran. At habang papalapit siya sa bahay, may naririnig siyang mga musika. Parang nagsisiyahan lahat ng mga tao. At tinawag niya ang isa sa mga alipin ng kanyang ama. Ano na, response na. Nabibigay na naman. Tara na! Yes! Tara na yun. Yung matang nag-ibig ba? Hindi naman kailangan. Ano sila na? Kaya't nagalit ang nakakatandang anak at tumangging sumama sa karawan na yun, sa okasyon na yun. Nang nalaman niya ito ng kanyang ama, siya ay lumapit sa kanyang nakakatandang anak. Anak! Anak! Nakauwi namin yung kapatid. Halina't sumama sa kapistahan. Makinig ka, ama. Sa lahat ng mga taon na ito, ako'y naglilingkod sa'yo bilang isang alipin. Pero ni isang tupa di mo pinagpatay para ipagdiwang kasama ng aking mga kaibigan. Pero yung anak mong yan, pinaghanda mo pa siya at pinagpatayan ko siya ng matabang buya. Anong klase kang ama? Anak, lagi kitang kasama. Ang sa iyo ay sa akin. Lahat ng meron ako ay meron ka rin. Kaya, dapat natin ipagdiwang pagbabalik ng iyong kapatid. Dahil siya ay namatay at muli nabuhay. Siya ay nawala at natagpuan. At dyan nagtatapos ang talinhaga ng Kalibughang.